Medyo tinanghali ako ng gising ngayon mga mare dahil na rin siguro sa sobrang pagod ko sa pagtitinda. Pagkagaling ko sa pagtitinda nako ay diretso higa na nga ako mga mare. Ganito talaga ang ganap ko simula umaga hanggang gabi mga mare, lalo na nga kapag may tinda ako. Everyday routine ko na ang pagwawalis at paglilinis ng aking mga paninda. Pwedeng mapagod pero hindi ako magsasawa sa ganitong mga gawain. Aba, hindi tayo mayaman para maging Disney princess mga mare. Natutulog pa nga din diyan yung mag-aama ko mga mare dahil si paring Bentot ay alas 2 nga pala na malengke. Nagdiretso na nga siya sa pamimili ng aming mga paninda pagkatapos niyang mamasada. Inilalagay na niya muna yung mga pinamili sa ref para naman hindi masira. Maya-maya ko na nga lamang siya gigisingin mga mare kapag nalinisan ko na nga at iluluto na lang yung mga paninda. So ayan, pagkatapos kong makapagwalis ay heto na nga at mag-uumpisa na ako sa paglilinis ng isaw. Marami pa nga din nagtatanong kung paano ko to linisin, kung paano ako gumawa ng sauce, mag-marinate at kung paano ako gumawa ng suka. Lahat ng yan mga mare ay naituro ko na ho at meron na akong video sa aking mga mini vlog. Maraming salamat nga din ho pala doon sa lahat ng nagtatanong na kahit kukunti lang naman yung aking mga paninda ay gusto nilang malaman yung mga recipe ko. Kaya naman hindi ho ako magsasawa na i-share sa inyo yung mga natutunan ko. Dahil nung nagsisimula pa lamang ako katulad nyo ay wala pa rin akong idea sa ganitong pagtitinda. Katulad nitong isaw mga mare, hindi ko rin talaga dati alam kung paano magluto na hindi naduduro. Maraming trials, maraming pagsubok at marami rin akong paninda na nasayang. Hindi ko alam at wala akong idea sa tamang pagluluto mga mare, basta ako subok lang ako ng subok. Hanggang sa paunti-unti at pautay-utay ay nalalaman na namin yung tamang diskarte. Yung suka at sauce namin dati mga mare nako ay basta timpla na laang ho kami. As in, maasim laang talaga yung suka namin. Minsan napapatanong na laang din kami mga mare, bakit ganun ang sarap ng suka nila, bakit sa atin hindi, ganyan. Nung nagsisimula pa lamang kami, yung mga nabili sa amin ay nabalik talaga at sasabihin, bakit ang asim ng suka mo, ganyan. Tapos yung iba nagbibigay ng idea, ganito, ganyan, gawin mo to, lagyan mo ng ganyan. Tapos yun, hanggang sa malaman na namin yung tamang diskarte at kung paano gawin ang masarap na suka. Nung okay na at approve na yung lasa ng suka namin sa aming mamimili mga mare, ay hindi na namin binago yung lasa. Anyways, ang dami-dami ko na nga sinabi sa inyo mga mare, pagkatapos kong intindihin yung aking mga paninda, ay inilabas ko na nga din yung aking mga nilabhan kahapon. Hindi pa kasi ito masyadong natutuyo. Dahil umambon kahapon, kaya naman pininaw ko na nga din agad. Tanghali na nga din pala ito mga mare, kaya naman heto at kakain na nga din muna kami. Para sa ulam ng mga bata, heto at nagluto nga pala si mama ng tusino. Tapos para sa ulam namin mga mare, ayan, nilagang okra. Tapos meron din ditong tortang sardinas na may carrots. Nagayat nga din pala ako dito ng pipino mga mare at syempre meron tayo ditong pinakamasarap na sausawan. Bagay na bagay ito dito sa okra at pipino.